Tumayo po ang lahat. Himala tayo sa nangangahit ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat mag-alay ng banal na misteryo. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahan. Banal na daigdig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning, Monsi. Nakasal ka 21 linggo tayo dahil na yung panahon. At pinala tayo ng ating Ebanghelyo sa isang lugar na tinatawag ng Caesarea Philippos. Caesarea Philippos, pinangalanan sa Emperor of Rome, Emperor Caesar, sa kanyang anak na si Philippos. At doon sa lugar na yun, ay tinanong ni Jesus ang kanyang mga alaga, sino po sa palagay ng mga tao? Mga sagot nila, kayo ay si Juan Bautista, kayo ay si Elias, isa sa mga propeta. At tinanong ng Jesus ang kanyang mga alaga, ako, sino po sa palagay ninyo? At tumayo si Simon na nakaliwanas. Sinabi niya kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka Simon na nakaliwanas, sapagkat walang nagsabi dito sa iyo, hindi ito pinahalap ng sino ng tao sa iyo, kung hindi ng aking amang nasa langit. Kaya ngayon,
Pedro, sa taas ng batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan. Ang pangalan ni Simon ay Simon. Tinago niya, ginawa niya Pedro. Ang ibig sabihin ng Pedro sa Aramaic o ang tinanawin sa ginamit sa kasulatan ay Kefa. Ang Kefa naman ay translated to Latin na sa ginagamit natin sa mga Biblia, translate into Latin body, St. Thomas Aquinas. At ang translation ng Kephas sa Latin ay Petrus. Petrus, Petra. At kung ito'y translate natin sa English ay ibig sabihin bato. Petrus ay bato. Rock. Kaya ginawa ni Jesus si Simon Pedro na isang Kefa, isang Petrus, isang bato. At sa pagpagitan ng batong ito, doon niya itatayo ang kanyang simbahan. Ginawa niya si Pedro ng isang fondasyon ng kanyang simbahan itatayo. Ginawa niya rock foundation. Ang bato ay siyang simbolo ng pagkakaisa, solidity, pagkakaisa ng simbahan. Kaya meron na tayong isang pananampalataya, isang santo papa, isang puno, sapagkat iisa ang pinili ni Jesus na magiging batayan ng kanyang simbahan. At binigay pa sa kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit. At tinagdag pa niya, sinumang iyong patatawarin ay makapatawad sa langit. Sinuman ang iyong pahintulutan sa lupa ay pahintulutan sa langit. Anong ibig sabihin ng susi na binigay ni Jesus kay Pedro? Ang susi sa kaharian ng langit. Kung pag-uunawaan natin, ito, bumalik tayo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, galing sa sulat ni Propeta Elias, ay ginawa niya si Eliakim. Si Eliakim ay sinuotan niya at nilagyan niya ng sas at isinabi sa kanyang balikat ang susi ng tahanan ni Haring David. Ganon ang nagiging resulta ngayon ay siya nagiging ama ng Jerusalem. Ama ng mamamayan ng Jerusalem. Siya naging ama ng mamamayan ng Juda. At siya ang tagapamahala sa tahanan ni Haring David. Kaya ganoon ang nangyari din sa kay Pedro. Nung inaangka sa kanyang balikat ang susi ng kaharian ng langit, siya ay nagiging tagapamahala. Binigyan siya ng kakaibang kapangyarihan at responsibilidad upang magiging tagapamahala ng kaharian ng langit. At ito hindi binigay sa ibang mga apostol. Sa kay Simon lamang binigay kay Pedro ang kapangyarihan itong susi. Kaya tinikilala ng lahat ng mga kahalili ng mga apostol ang mga obispo. Tinikilala nila nasa kay Pedro lamang, kay Simon lamang pinagkaloob ang susi na yan. Ang pinagkaloob ang pagiging Kefa, pagiging rock foundation. At hindi sa kanila. Kung sila pare-parehong obispo, pare-parehong apostol, ngunit sa isang apostol lamang pinagkaloob ang kapangyarihan ngayon
Kaya nga kinikilala natin si Simon, si Pedro, ang banal na papa na siyang kaalihin natin, na siyang namamasiwa sa ating simbahan sa pagkagsisimulo ng pagkakaisa natin. Solid rock ang fundasyon ng ating pananampalataya. Sapagkat ito'y nakatayo sa isang bato na si Pedro, na si Jesus mismo ang nagtatag ng tayo. Hindi simbahan ni Pedro, kung hindi ito'y simbahan ni Kristo. Sapagkat siyang nagtayo, ginamit lamang niya si Pedro bilang panunang bato, bilang foundation sa kanyang simbahan. At si Pedro, sa huling araw ng kanyang panunungkulan bilang obispo, pangunahing obispo, isang banal na papa, nanungkulan siya bilang obispo ng Roma. Doon siya namatay noong panahon ng Emperador Nero, approximately year 54-55 AD. Saan itinako siya sa krus, ngunit pabaliktad. At doon siya tinako sa Vatican Hill, kung saan nakatayo ang Basilica of St. Peter sa Roma, sa Vatican Hill, at ang altar ng katedral na yun ay immediately on top of the burial of the tomb of St. Peter. Kaya taon-taon o marami mga Kristiyano, mga Katoliko ang nagpipilgrimage sa Roma, particularly dito sa Vatican. Sapagkat doon hinihiling ang katawan ni San Pedro na unang papa na pinili ni Jesus na kanyang kahalili sa lupa. Kaya kayo natin ating pananampalataya. Ang pagkaalam.
yan naman ng